God bless you. Beloved Prophet Sir Jerry Galgo, everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat. Sa dakilang pagkataon, kilabos namin sa araw na to. Binigyan mo kami ng kalayaan upang sambahin ka namin, purihin at pasalamatan. At salamat naman po, mahal na Panginoon, ngayong aming mga pagsamba, pagpupuri na karating sa iyong trono ng biyaya sa langit. Dahil binuhos mo sa aming kalagitnaan ang matamis mong pasensya. So natalangin ng aming minamahal, ginagalang Pastor Willis Talamida, and prophet to God, the beloved children, beloved family. I beseech you, God, to place unweighed, humble servant to deliver with love and message to thy brethren, and I bind Satan, cast out him that is right, O Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our resurrected Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Talamida, the end-time prophet of our loving God, in whom we remember and cherish the blessed memories and precious teaching of our beloved stand pastor, Lina Comon Almeida, and all beloved children, and all the blessed Almeida family. And I greet to my beloved wife, my children, my co-workers, my corporate sisters, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat po nakikinig at nanonood po sa ating live streaming dito sa CDO. Maraming salamat po sa iyong pagtangkilik at sa iba-ibang mga tao pa sa buong daigdig na nanood, naabot sa Ebanghelyo, kining adlaw. Maraming salamat. Palakpakan po natin ang Diyos, maminamahal. Mamaya din po tayo magtagal. Ang ating mensahe sa araw na to ay the importance of worship in the believer's life. The importance of worship in the believer's life. Ang kahalagahan ng pagsamba sa buhay ng mga magtotoo. Amen? Sa buhay ng mga mananampalataya sa ating pinakamahal. Gaano ka-importante ito? Gaano ka-importante sa buhay natin, mananampalataya, naniwala sa Diyos, nga kailangan natin sumamba at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos, maminamahal. Diyan ka mo talagalagay dito sa Psalms chapter 50 verse 5. Salmo. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng awit, Kabanata 20, ang talata ay 5. 50 verse 5. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 50, ang talata ay 5. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin, yaong nangakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Kung sa English pa, gathered my saints, i-gathered daw ang lahat ng mga, gathered my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Ipunin, pisanin lahat ng mga banal sa harapan ko, sabi ng Diyos. Ang lahat yung may mga tipan sa akin sa magitan ng sakripisyo. Gathered my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Utos ng Diyos nga, mag-ipon tayong lahat. Amen? Amen? Utos ng Panginoon, no? Gathered my saints together unto me. I-gathered, gusto nyo, igadiron daw na ang mga santo, banal, sa harapan ng Diyos. Those that have made a covenant with me by sacrifice. Anong yung covenant? Yung may agreement, may pinag-usapan sa harapan ng Diyos, may kipagsaad nga may sakripisyo. Ngayong pagsamba sa Diyos, ito po'y isang malaking sakripisyo. Amen? Worship is a great sacrifice na binigyan natin sa ating pinangalan Panginoon. Utos ng Diyos, gathered all my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Kaya ang pagsamba, sakripisyo. Kanina pa tayong umaga dito, hanggang ngayon, 2:00 ng hapon. Sakripisyo ang pagsamba.
Amen? Sakripisyo ang pag-gather together. Not only Sunday. Dapat Wednesday, Friday, dito tayong lahat. Kaya sutos ng yun eh. Gathered my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Because we have a covenant with God. Anong covenant? Mayroon tayong agreement. Mayroon tayong kontrata sa Diyos. Mayroon tayong pinagtipan. Mayroon tayong pinag-usapan sa Panginoon. Since we meet the Lord, tinanggap natin siya, nating sariling tagapagligtas. Diyos at Hari nating buhay, pinatawad yung kasalanan natin. Binago yung buhay natin. Pinagaling yung karamdaman natin. Magdandang start ang ating covenant with the Lord. Nga Lord, pinagaling mo ako. Binago mo ako. Pinagpala mo ako. Pinatawad mo ako. Panginoon, ito po ang aking promise pangako. So that is covenant. Paglingkuran kita, Panginoon. Sambahin kita, mahal na Panginoon. Purihin kita, mahal na Panginoon. Sundin ko ang kalooban mo, mahal na Panginoon. Yan pong itong nag-covenant with me by sacrifice. It's a matter of gratefulness. Anong gratefulness? Kaya dapat mapasalamatin tayo sa Diyos dahil meron tayong utang na loob sa Panginoon. Nga bakit? Linigtas tayo ng Diyos sa kamay ng kaaway. That's why importante yung gathered together. We have a fellowship one with another so that the blood of Jesus Christ cleanse us from all our sins. Sabi sa Biblia, walk in the light for He is in the light. We have fellowship. Yun ang fellowship, nag-gathered together tayo. We have fellowship one with another so that the blood of Jesus Christ cleanse us from all our sins. Pag dito ka sa sanctuaryo, this is sanctuary of God, sambahan, sanctuaryo. Kaya dito natin ma-meet ang presensya ng Diyos. Ang tawag ito sanctuary. This is a sanctuary of God because this place is a holy place that we meet the presence of our loving God. Dito yung makapagsibigay ng sakripisyo sa Diyos. So pag dito ka, sabi ng Biblia, dito lang mapapatawad yung kasalanan mo. And the blood of Jesus Christ cleanse us from all our sins. Amen ba? Pag doon ka sa bahay mo, hindi po mapapatawad ng lubusin yung kasalanan mo. Although nga nag-live streaming ka. Bakit meron tayong mga live streaming ng data purpose ay para sa mga taong malalayo? Amen? Sa mga kapatiran sa abroad, sa ibang bansa, nga nag-abroad sila, yan ang sistema ng buhay nila. Kaya kung di sila mag-abroad, wala naman sila makain. Amen ba? Kung mga seaman, talaga magtrabaho sa barko, so magbiyahe ang barko sa buong worldwide, mga OFW, ay maliit ang sweldo sa Pilipinas, so they desire to have plenty of money or not naman plenty of money to support their family, ganun so mag-abroad sila. So kapatiran natin sila para hindi maputol ang covenant nila sa ating Panginoon, hallelujah, with sacrifices. Kaya sa abroad sila, the same time, nagkaroon tayo ng live streaming para sa magitan live streaming, makapanood sila, makasimba sila, pero not really, nga seryoso ka doon kasi live streaming lang. Amen? Amen. Siya, mamimiss mo pa yung manood mo dahil lalabas-labas ka. Unlike sa simbahan, pag dito ka, nakaupo ka all the day long. Nakapakinig ng salita ng Diyos, pakinig ka ng testimony, nakapagpupuri ka sa mga choir. So yan po ang real, perfect na pagsamba sa ating Panginoon. If you hear in the sanctuary of God. Amen? Gathered my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Kaya ang pagsamba, ito po'y sakripisyo, mga minamahal. Amen ba? Saan gutom? Gutom ka na. Wala tayong magawa. That is, covenant po natin eh. Agreement natin sa Diyos yan. Because worship is an essential part of Christian faith. Ang pagsamba is an essential, kailangan talaga. Part of a Christian faith. When we worship in our prayers, songs, pag-aawitan, service, and giving, kasamang pagbibigay. Amin ba? We are expressing our thankfulness and awe to the Lord. O meaning utang sa ating Panginoon. Kung dito tayo, kung nag-worship tayo, sabi ng Biblia, essential, kailangan. Essential part of a Christian. Tandaan nyo pa? Essential part
Worship is an essential part of a Christian. Kailangan, need, essential part of a Christian faith. When we worship in our prayers, songs, serving, and giving, we are expressing our thankfulness and awe to the Lord. Pag dito tayo, sumamba tayo, nanalangin tayo, umaawit tayo, nagsiservisyo tayo sa Panginoon, nagbibigay tayo. So magitan ng ganyan, mga ginagawa natin, we expressing our thankfulness and awe to God. Gine-express po natin ang ating taos-pusong pagpasalamat sa Diyos na tayo linigtas ng pain and owe to God. Nga may uutang tayong kabubuton sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? Tamo? Napaka-importante ang pagsamba. The importance of worship in the believer's life. Essential, very essential. Kailangan. Amen ba? Sa buhay nating Kristiyanong panampalataya. Pag magsamba tayo, nakapag-render tayo ng prayer, songs, pag-awit, nakapag-servisyo tayo sa Diyos, hindi nakapagbigay tayo. So by means of that, we are expressing our thankfulness and awe to the Lord. Nakapagpahayag tayo natin taos pusong pagpasalamat din nga may utang tayo sa ating mahal na Panginoon. Wala utang ang Diyos sa atin, tayong may utang sa Panginoon. May isang pastor na kausap ko, sabihan na mo, beloved, ako iba. Hindi pa man ako nakatanggap ng blessing from the Lord, ako nang una nagbibigay. Lahat, ginagawa ko, expressing of my giving to somebody, to the church, to every people, nga sa isip ko makatulong ako sa kanila. To help them. So, sa aking pag-unawa, panampalataya, that is means by expressing our faith. Hindi katulad sa iba na, Lord, pagpalain mo muna ako, pag may natanggap akong milyon, saka ako magbigay. Mali yon. Mali yon. Pag yan ang ginagawa mo, Lord, pagpalain mo kung makapagbigay ko sa iyo, mali yan nga teorya. Nakikinig ba kayo? Mali yan na teorya. Ang iba ang Panginoon. Magbigay ka muna at ika'y bibigyan. Amen. Hindi yung hingi ka muna para maibigay ka. Mali yon. Wala kang panampalataya. Dapat magbigay ka muna upang ikaw ay bibigyan ng Diyos. Dahil sa pagbibigay mo, you expressing your thankfulness. Nagpasalamat ka nga, ikaw may utang sa Panginoon. Di kung sabihin, Lord, pagpalain mo muna ako para magbigay ko, parang iniisip mo may utang ang Diyos sa iyo. Amen. Baliktad. Wala utang ang Diyos sa atin. Tayo ang may utang sa ating mahal na Panginoon. That's why, magbigay ka muna nga magbigay. Magbigay ka muna magbigay. Magpakita ka ng magandang gawa sa Diyos. Sambahin mo at sambahin ang Panginoon. Paglingkuran mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin mo ang Diyos. Awitan mo ang Panginoon. Sambahin mo ang Diyos. Kaya pag ginawa mo yan, nagbigay ka, nagbigay, you expressing thankfulness and awe to the Lord. Niisip mo, nagpasalamat ka sa Diyos dahil may utang tayo sa ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang Diyos, maminamahal. Ganon ka-importante sa atin ang pagsamba. Amen? Amen? Dahil pag dito ka magkapagbigay. Dahil dito ang tamang pagbibigay. Dito inside the church, in the sanctuary, dahil kasama po sa pagsamba po yon. Prayers, songs, serving, and giving, kasama po yan. Mga hindi po doon ka sa mga bus magbibigay. Mga minang, hindi pa naman natin po yon. Dito po ang tamang pagbibigay. Bakit? Ito po ay oras sa pagsamba. Worship ay pagsamba. Palakpakan po natin, Diyos maminamahal. Sunod. Worship involves a spiritual intimacy. Ano yung intimacy? Yung para mapalapit ka sa ating mahal na Panginoon. Mapalapit ang loob mo sa ating mahal na Panginoon. Worship involves spiritual intimacy. Mapalapit ang iyong spiritual sa Diyos. Ba-revive ka, lalo ka madasig sa ating mahal na Panginoon. If you worship there, because you feel the presence of God. It involves spiritual intimacy that set all believers apart from those who worship other gods. Para ikaw mapakita mo sa ibang tao na ikaw ay iba kang Kristiyano na sumasamba sa Diyos. Hindi katulad sa iba na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. When we worship God in sincerity, with a clean heart and mind, He encourages our spirit to enjoy His presence
over our lives. Kung tayo daw sumamba sa Diyos, nga sincero, nga malinis ang puso at isipan, ito po ay ma-encourage natin, maauhag natin kung sa Bisaya, ma-encourage natin ang Espiritu ng Diyos, hallelujah, at madama natin ang presensya at mag-enjoy tayo sa presensya ng Diyos sa ating buong buhay. Di naman umawit tayo, magsamba tayo ng taos puso, sincero, malis ang puso natin. Hallelujah. Mga minamahal, madama natin ang presensya ng ating bababa sa ating kalakitan, ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Mag-enjoy tayo sa kagalakan, kasiyahan sa puso, sa ating buong buhay. Pag-uwi natin sa ating tahanan, wala nakalimutan natin problema, nakalimutan natin ang mga utang, nakalimutan natin ang lahat-lahat ng mga problema sa buhay. Punong-puno tayo ng presensya, nag-enjoy tayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Uwi tayong revive na revive. Tuwang-tuwa tayo. Wala tayong problema. Bakit? Dito sa pagsamba natin sa Diyos. Hallelujah. Ma-encourage natin ang Holy Spirit na mag-enjoy tayo sa presensya niya sa buong buhay natin sa loob ng sambahan. Kung wala ka dito sa sambahan, grabe yung presensya, wala ka makapag-enjoy ng kasiyahan, kagalakan sa presensya ng Diyos. Kaya kung dito ka sa loob ng sambahan, buong sinseridad, who worship God in sincerity with a clean spirit and mind. Clean heart and mind. Minsan may sumasamba dito, hindi naman sincero. Simba lang siya dyan, nakalingkod, gumagawa ng kanyang obligasyon, pero hindi kumakanta, hindi nakikinig, panay kwentuhan, malakas pa yung mga boses sa istoryahan, kasi nagtitestify. Malakas pa yung boses sa istoryahan kaysa napupuspos dito. So wala, hindi sincero ilang pagsamba. Kaya pati sila, wala maka-enjoy ng presensya ng Diyos. Bakit? Hindi sila sincero pagsamba. Hindi naging malinis ang puso at isipan nila. Kaya walang Holy Spirit, encourage ka papasok sa puso nila. Bakit? Hindi nag-concentrate. Hindi sincero ang pagsamba. Mga minamahal, di makalimutan, may mustadi yung labin mamadir. Sa Novaliches pa. Kasi doon may grupo doon na mga matatanda na. Tanda, may edad na ron. May edad na. Pag mag-Bible study, ang pastor, sila doon, sa may Novaliches, may puno kasi ng nangka doon, CR, nangka. Doon, magtapok na silang 5. Habang nag-Bible study, ang pastor, sila doon yung 5, harap-harapan. Grabe mga lawayan nila doon. Para ang kala mo sinong correct na halos kabisado ang Biblia. Kaya sabi ni Mama Dear, ako nag-Bible study ako dito. Mayroon yan no? Sa puno ng ka, 5 sila. Sila rin nag-Bible studyhan dyan. Maribyok sila. Kaya bakit? Walang sinseridad sa pagsamba. Alam niyo mga minamahal, pag sumasamba kayo sa Diyos, you need sincerity with a clean heart and mind. Hindi pong sumasamba ka rito, hindi ka nag-concentrate. Alam mo, pride po yun. Pride. Garbo po yan. Parang parang ginabaliwala mo yung salita ng Diyos. Ginabaliwala mo yung kapuspusan ng Banal na Espiritu. You are not encouraging yourself na dapat mapunuan ka rin ng presensya ng Diyos. Kailangan mo yung presensya ng Diyos. Kailangan mo yung Holy Spirit sa pagsamba mo. Para ma-enjoy ka, ma-enjoy mo yung presence of God in your life. Na pag-uwi mo, tuwang-tuwa ka. Kahit wala kang pera, puno ka sa presensya, ikaw ang pinakamayaman na tao. Well, pangit. The presence of God is more than a wealth or a riches. Sobra pa yan. We cannot purchase the Spirit with money. Hindi natin mabili ang Holy Spirit ng pera. Bitaw itong si sorcerer, nakita pumatong ng kamay niya si mga apostoles, si Pedro. Pedro, pwede ka, bibilihin ko ng pera yung power na dyan sa'yo. Ngayon, patong mo ng kamay mo sa mga tao, madaman ng pasensya. Anong sabi ni Pedro? Ikaw nga tao nga puno ng kadautan, kadimunyuhan, kapaitan. Binibiyok sa ni Pedro. Ang gift ng Diyos, the Holy Spirit, cannot purchase with money. Magsisi ka, baka sakali mapatawad ka pa ng Diyos. Kaya ang ginawa ni sorcerer, ni Marisos, nagpakumbaba. Tinanggap ang Panginoon Kristo, nagpabautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus.
upang mapatawad ang kasalanan niya. Pagpatong ng kamay ng mga apostoles, siya rin po ay napunuan ng presensya ng Diyos. Sorcery na siya, magikiro na siya. Albularyo na siya, may power na siya. Kung yung nakita niya sa kamay ng mga apostoles, ang balang espiritu ay kumukunsad sa mga tao, bumababa sa tao, wala sa kanya yun. Dahil galing sa langit na regalo yan. Kaya gusto niyang bibilhin ng pera. The presence of God, that is God Himself, who touch your heart. So with all sincerity and clean heart and mind, if you hear to worship to the loving God, buong sincero, malinis na puso ang pagpupuri, pagsamba natin upang mapunuan tayong puspos tayo ng banal na Espiritu. Because the Holy Spirit cannot process with money. It's more than money, riches, ang banal na Espiritu. Importante po yan. Worship involves an spiritual intimacy. Ano intimacy? Para lalo kang mapapalapit. Lalo ka, you begin closer and closer to God. That as it all believers, apart from those, mapalayo ka sa mga bagay-bagay sa libutan, masamang pag-iisip. Kundi ikaw ay maging sincero ka. Malinis ang puso mo at isipan upang madama mo ang presensya ng Diyos. Everybody sing praise the Lord. Hindi po basta-basta ang pagsamba, mga minamahal. The important of worship in the believer's life. Ang kahalagahan, importantihan ng pagsamba sa mga manampalataya sa buhay nila. Palakpakan natin Diyos. So number 1, worship is our offerings. Ang pagsamba, ito po'y isang offering. Kung sa Bisaya pa, halad. Amen? Amen. Pag simba ka sa Diyos, ito po'y isang halad. Offering. Pagmamahal mo, expression sa iyong pagmamahal sa Diyos. Sabi, when we bring our offerings to God, it is a form of worship. Tama? Kung magdala ka daw ng iyong offering sa ating Diyos, it's a form of worship. Isa po tulad ng pagsamba. Because worshiping God with giving money reveals our heart's desire. We give sacrificially, generosity, and consistently as the way of ascribing value to God in our lives by doing so. So our love for God grows stronger and we least likely feel in love with money. Naintindihan nyo ba? Ha? Kung magdala daw tayo ng ating love offering sa ating Panginoon, ito po isang porma ng pagsamba. Ang pagsamba sa Diyos, kasamang pagbibigay mo ng pera, reveals, nagpapahayag ng ating puso, pangandoy, desire ng ating puso, nga tayo po'y naggusto nating magbigay sa Diyos ng may sakripisyo. Sacrificially. Generously. Sacrificially, generously. Sakripisyong pagbibigay, generous pa. Anong generous? Mapagbigay. Bukas ang palad. Then consistently, palagi. Amen? Amen. As the way of ascribing value to God. Anong ascribing? Nga ikaw po ay nag-render ng pagsusumamo sa pagsamba sa Diyos. Ascribing value to God in our lives by doing so. Kung ating ito ginagawa, mga minamahal, nagpapahayag tayo nating sakripisyong pagbibigay. Bukas na puso at palagi. Hindi po atras sa banting pagbibigay. Consistently. Meaning palagi. Continuous. Amen? Dahil araw-araw ka naman kumikita. Liguhan ka naman kumikita. Unlike sa mga kinsinas o katapusan. Pero sabi, hindi maputol. Consistently. Pagkatanggap mo ng blessing mo, tanggap ng sweldo mo, o wages or salary, kailangan kukuha ka dyan ng ibibigay mo para sa ating mahal na Panginoon. That is your heart's desires. Giving money reveals our heart's desires.
We give sacrificially, generously, and consistently as the way of ascribing value to God. Binibigyan mo ng malaking bili ang Diyos. Dahilan ba? Ascribing dahilan. Amen? Idahilan mo nga para ascribing value to God in our lives by doing so. So our love for God grows stronger. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay lalong lumalaki at lumalakas. Nga we least likely feel in love with money upang mabawasan ang pagmamahal mo sa pira. We least likely feel in love with money. Kaya kung palagi ka nagbibigay sa Diyos, sakripisyo palagi, bukas ang pala mo at palagi. Iyan po, nagbibigay ka ng pagay, hindi dahilan mo na gusto mo, mabigyan diin ang Diyos mong simba ay buhi at kapangyarihan. Upang ang pag-ibig mo sa Diyos lalong lalaki, tutubo at lalakas at mabawasan ang iyong pag-ibig sa pira. Amin ba? Hindi mo maka-amen, murag na nga. Amen? We less likely feel in love with money. Para mabawasan yung pagmamahal mo sa pira. Amen. Amen. Sino bang mahal nyo? Ang Ginoo o pira? Ha? Sino nagsabi ang Ginoo? Murag Muslim. Everybody say, praise the Lord. Ang Ginoo ang mahalin natin ligit sa lahat. Amen. Amen. Unahin mo palagi ang Diyos. Pangaral natin ito para maunawaan natin, mga minamahal. 1 Chronicle chapter 16 verse 29. Hininayon tani. 1 Chronicle chapter 16 verse 29. Worship is our offerings. Praise the Lord. First Chronicles chapter 16 verse 29. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng unang kronika, kabanata 16, ang talata ay 29. Inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Amen. Magdala kayo ng handog. Magdala ng handog, bring your offerings. At magsiparoon kayo sa harap niya. O harap niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Amen. Pamsambahin natin Diyos sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him, worship the Lord in the beauty of His holiness. Kasama po yun, mga minamahal. Amen ba? That's why when we bring our offering to God, kung magdala tayo ng mga handog natin sa ating Panginoon, This is a form of worship. No? Worship God with giving and money reveals our heart desires. We give sacrificially, generous, and consistently. Ang consistently, tuloy-tuloy yun. Amin ba? Maluwag po. Ascribing para dahilan natin na nabigay natin diin, value kung ano ang Diyos na pinaglingkuran natin. At ating ginagawa ito, maging listen ang ating pagmamahal sa pira at sa sanlibutan. Palakpakan po natin Diyos. Sunod, number 2, worship with our musical instruments. Ayan, ang pagsamba natin, kompleto, may musical instrument. Amin ba? Kaya kung magsamba ka, walang musical instrument, kulang ang iyong pagsamba. Kulang. That's why ito, kompleto. Kompleto, kaya sulat sa Biblia, Psalms 150, lahat. Sambahin mo ang Diyos, lahat na may hininga, sumamba sa Diyos. Let everything that hath breath, praise the Lord. Praise Him with sound of cymbals, with instrument, harp, organ, cymbals, loud and high sounding cymbal. Lahat nakasulat po sa Biblia, yan pong ginagawa natin. Worship is in our musical instruments. The energy, intensity, and purity of musical instrument bring a greater awareness of the worship in the assembly of believers.
Musical instrument in worship can bring people's heart and alignment with God's presence in the place. Kaya may mga instrumento tayo, in the energy, intensity, and purity of musical instrument. Yan po, ang lakas at ang bigay todo at ang malinis na mga manunugtog at mga instrumento ay magdadala ng malaking awareness. Ma-aware tayo. Amen. Magalak tayo sa pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Awareness of the worship in the assembly of the believers. Kaya magkumanta ang mga choir, from children, singles, adults, and finest, na aware po tayo, na tayo nagpupuri tayo, nadadaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil kasama po yan sa pagsamba, sir. The energy, intensity, and purity of musical instruments bring a greater, malaki awareness of the worship in the assembly of the believers. So musical instrument in worship can bring people's heart in alignment with God's presence in the place. Magdala ang mga musical instrument sa pagsamba, magdala sa mga puso ng tao, ma-align, hallelujah, magdiretso sa puso, sa presensya ng Diyos sa lugar na yan. Minsan maraming nabibless pag magandang kanta ng choir, maraming nabibless magandang tugtugan, hallelujah. Kaya kanyang mga musician, bigyan nyo diin ang inyong pagka-musician. Mag-concentrate kayo, sumamba kayo, hindi lang tutugtog lang kayo, tapos na, wala kayong damang presensya. Kahit nagtutugtog kayo, nagdadrums kayo, naggigitara kayo, nagbibis kayo, kailangan situate, madlaman yung presensya ng Diyos. Hindi yung tugtog lang ka mo, hindi po kailangan habang tutugtog ka, nagdadala intensity, energy, power, purity, mapuspos ka ng balang espiritu, kailangan mo yan. Kayo mga kameraman, ilokuro kamera lang kayo, silip-silip lang kamo, kailangan kahit nagkakamera kayo, makasama sa pagsamba po yan. Kailangan habang nagkakamera ka, kumakanta, nagkapuspusan, dapat nagsisilip ka, nadadama mong presensya ng ating mahal na Panginoon. The energy, intensity, and purity of musical instrument bring a greater awareness of the worship in the assembly of the believers. Putante yan. Lahat na gagawin nyo sa loob ng sambahan, bigyan mo ng energy, bigyan mo ng intensity and purity. Malinis na puso, may buhay, intensity, abtik ka. Kaya pag magbuto ang bulkan, sabi intensity 15, wasak ang buong sanlibutan. Intensity 50, wala na makabangon lahat. Ibig sabihin, may power. Tapos puso mong isagawa ang obligasyon mo sa ating Panginoon, the way of worshiping the Lord. Kasama yan sa pagsamba sa Panginoon. Bigyan mo din, bigyan mo importansya, lakas, taos puso, ang pagsamba, pagsagawa mo ng tungkulin mo sa Panginoon. Mag-concentrate ka. Hindi puro lang kayo kwentuhan. Wala kayong daman ng presensya. Dapat pag magpuspusan na lumuhod kayo, maningkamot, sikapin nyo. Madama ang presensya. Kaya nga naman, importante ang presensya ng Diyos. Can bring people's heart in alignment with God's presence in the place. Magdala ng alignment sa puso ng tao ang presensya ng Diyos sa lugar na yan. Kung taos puso mo isagawa. Hindi ko makalimutan noon, 40th anniversary sa Manila, di ba? Nag-preach sa tumilabin Mr. James Almeida. Yung mga gihard nating yung mga kameraman, nakita niya bang nagpe-preach siya. Nagtawanan. Lakas ang boses. Kwentuhan. Nakita ni Minister James, beloved Mr. James, pinag-rebuke sila. Brad, ang gawain na to, hindi ito gawain ng tao. Gawain ng Diyos ito. Kung kayo nagkakamera, huwag kayong magbibiro. Sincero kayo. Hindi kami nagbibiro dito. Tinawag si yung preacher sa Saudi nga Samar, yung hard killer na si Rogelio Bagtong. Brad, mag-testify ka. Hard killer, mamamatay tao, binago ng Diyos dito sa ministeryo ng Diyos po kasi. Kaya hindi kami nagbibiro dito. Kaya kung magkamera kayo, maging sincero kayo dyan, mag-concentrate para kayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ganon kasi stricto ang Diyos. Kaya sa Biblia the energy and intensity and purity
of musical instrument. Hindi lang musical, pati yan, cameraman, lahat ng instrument that we use in the church. Bring a greater awareness to the worship. Magdala ng awareness sa pagsamba in the assembly of the believers. Pagtipon-tipon ng mga mananampalatay. These instruments in worship can bring people's heart, magdala ng puso ng tao in the alignment. Mapalapit sila at ma-align ang puso nila sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dito biro ang pagsamba natin. Kaya sa mga beloved silmal pastor, gano'n kasi sincero niya. Pag oras sa pagsamba, pore, hindi nagbibiro yan. Ako, minsan, ipatiti-istify ko sa inyo. Ginagamit ako sa Pampanga bago pa kong worker preacher. Bumaba ako sa Amoranto. Imagine, sa dulo ng Amoranto, nakataya ako doon. Si Labin Mamadir, sa tent, napakalayo. Pero gaanong mata niya, grabe. Pag gano'n nakita ako, nagsalubong yung tingin namin. Pero nakatingin lang ako doon. Hindi ako nagkukonsentrate, may tinitingnan ako. Ngayon, sa harapan ko, may nakita man siyang sister. Siguro, akala ni Mama Dear, baka nagsusulpot-sulpot ako sa likod ng sister. Ganon sila ka-protected sa mga preacher, magagawa. Kaya pala, ganon ka-protected si Mama Dear, di pagdating ng panahon pala, nagkapreserba pala sa akin sweetheart ko. Kahabagan. Hindi yung plano ng Diyos. Pinautusan agad kay sa worker. Kitang-kita. Putan mo si Brandy. Layo Brandy. Bumabain mo dito stand. Na-discern ko naman. Bumaba na ako kagad. Bumaba ako dito. Inikot ako ng Brandy. Huwag ka lang standby nun. Concentrate. Doon ka sa tent. Doon ako sa tabi. Tent yan. Dito ako sa likod. Gano'n ko doon. Concentrate ako dahil sa tent na eh. Makita ko mamadir eh. Doon ko naisip. Nga tayo, hindi tayo pala pwede magkumpiyansa. Although preacher ka na, anong klayagayan mo sa church, hindi ka magkumpiyansa. Dahil sa oras ka pagsamba, kailangan mong sumamba, mag-concentrate ka sa Panginoon. Hindi pala lakad ka lang, pero wala kang pakialam. Ayaw po ng Diyos po yun. Ganon po ang ating beloved parents in the Lord sa pagtuturo nila. Kung isipin ko, stricto. Hindi ako nagreklamong stricto. Tama yan ang ginagawa nila para proteksyonan tayo. Ito pong nangyari. Sumunod lang tayo, pinagpala. May nagliliyans ako noon eh. Liyans. Nakita ni beloved Mama Dear, marami naglilinya ng mga sister. Ewan ko itong mga sister, bakit doon naglilinya eh? Utusan ka ganyo. Sabi mo kay Brandy, wag na siya magliyans, dito na lang. Huwag na daw lang magliyans dyan, ganun ba? Doon ako sa tent. Di yung naglilinya nga sister, di malaman ko saan pupunta. Nagtataka ako, bakit ganon? So, may maganda palang plano ang Diyos sa buhay natin. Minsan, ma-anticipate natin yung mga pagtutuwid. Parang stricto na, grabe naman. Parang tayo lang nakikita. Hindi natin alam ang Diyos nagtuturo sa para makita tayo. Dahil pagdating pala ng araw, may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Bakit may nagtutuwid sa iyo, may nagkukorek sa iyo, pasalamatan mo yan. Hindi ka dapat magtampo, hindi ka dapat magmahay, hindi ka dapat magalit, hindi ka dapat mahiubos. Magpasalamat ka dahil mayroong mga tao nagmalasakit sa iyo, nagkukorek, nagtutuwid sa iyo para dalhin ka sa tamang landasin para malaman mo anong totoong sinsirong pagsamba, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa unahan, di mo makita po yun. Nakita ng iba yung mali mo. Kaya magpasalamat ka. Or somebody corrected you. Amen? Sunod ka lang. Then in the near future, makita mo yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Ito na po yun, kahabagan ng ating Panginoon. Sa unat dalangin namin mga pastor. Pero kung binaliwala ko yun, nagpayabang-yabang ako, wala na si Brandy dito. Salamat. Mayroon tayong totoong mga parents in the Lord. Nagamit ang Panginoon, nagtuturo, nagtutuwid, nagre-rebuke,
sa kabubuti natin. Ganon din kalagayan namin yung mga preacher para sa inyo, mga minamahal. Kaya yun na natutunan namin sa nila. Yun din ang ituturo namin sa inyo, pinaagi sa banal na kasulatan. Hindi po sa magitan namin. Wala namang basihan sa aming sarili. Ang aming binabasihan, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pangatlo, worship with our physical posture. Sambahin natin ang Diyos sa magitan ng ating physical posture. Kanang posisyon ba? Every person who come into the presence of God was compelled. Anong compelled? Sumunod. Mapilitan ka lang. Compelled ba? Sumunod. To hit the ground with bowed heads, kneeling on the ground, laying out full posture, bowing the head, or standing with hands in the air, all are all worshiping God. Ang pagsamba, kasama po yon sa physical posture. Kaya may lumuluhod, may bow down sila sa lupa, in the ground, lahat lumuluhod sila, kneeling down, but standing, tumataas ang kamay in the air, tanan niya, lahat yan kasama sa posture sa pagsamba sa Diyos. Kahit nakatayo ka, basta tumataas ka ng kamay, nagkukonsentrate ka, damang-dama mong presensya ng Diyos, nakita ng Diyos, taos puso kang sumasamba sa Kanya. Bowing the head or standing with hands in the air are all worshiping God. Pero kung nagtintayo ka, ganang kastorya ka, wala na nasulat sa Biblia. Wala sinabi na tumatayo, nagdadakdakan ka mo sismisan, wala nakasulat sa Biblia. Nakasulat sa Biblia, tumatayo ka, tumataas yung kamay, nagsasamba ka sa Diyos, nagkukonsentrate ka. Although mas magando, you bow down, hapa ka sa lupa, on the face to the ground in the Lord. Lumuluhod ka, with all on your knee, sa Lord, tumataas kamay. Isa yan, lahat sa pagsamba sa ating Panginoon. Pero kung nagalakad-lakad ka dyan, panistorya, wala yan nakasulat sa Biblia. Wala yan nakasulat na posture sa Biblia. Ang tawag yan, bulakbol, iskulbukol. Wala yan. Ang posture sa Biblia, the way how we worship God, luhod, bow down to your knees, bow down to your head, in the ground, then standing, lift up your hands in the air. All of that ay nagsasamba ka sa ating Panginoon dahil nadadama mo ang presensya ng Diyos. Psalms 25 verse 6, pakibasa, beloved Brother Anthony. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 95, ang talata ay 6. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Maghiyuko. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon Magsiluhod sa harapan ng Diyos. na may lalang sa atin. May Amen. lalang sa atin. O magsiparito kayo, tayo'y na magsisamba at masiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Nakasulat sa Biblia. Kasama yan. Worship with our posture. Amen ba? So Lord, worship with our songs. Sambahin natin Diyos na tayo po'y kumakanta. Yun. Pag sumamba ka pala sa Diyos, hindi ka kumakanta. Hindi po totoong pagsamba ang ginagawa mo. Kaya pag mo sumamba ka sa Diyos, siyempre, kumakanta ka. Bisa hindi mo kabisado yung kanta, maghaming ka lang yan. Tama tong kapatiran si Juminir ba, no read, no write. Hindi ka malo kumanta, kay no read, no write. Pero lahat na tono ng kanta, alam niya, magpuri yan. Pero maya-maya, napupuspos sa tulong-tulong luha niya. Sabi ni Mama Dir, grabe, nakakabless na tao ito. No read, no write. Pero ang presensya ng Diyos, tumatagaytay sa mata niya ang luha. Kahit haming ng kanta niya, pero ang puso niya nakaalain sa Diyos. Nakita ng Diyos, daluyan siya ng presensya ng Panginoon. Brother Juminir ba yun? Yan ang pinatutuo ko sa inyo dito. Contractor, construction worker. Walang alam, no read, no write, pero magtataka ka. Mga bunga niya, kanyang foreman at engineer, bunga niya. Wala siyang alam, walang pinag-aralan, pero magsalita
Sabi ng engineer, ano ka ba, pastor? Hindi. Mayroon kami pastor, Malapas Almeida. Ano ka, membro lang. Matindi magpatotoo. Bakit? Palagi niya nadadama ang presensya ng Diyos. Palagi sa may power, may anointing. Kaya engineer niya, mga purman, nadadala sa gawain ng Diyos. Pero pag kulang ka sa pagsamba, kulang ka sa konsentrasyon, kulang ka sa dihog, galing sa presensya, kahit sige ka dakdak pang siya, wala ka man kumbinsi, madani. Bakit? Wala anointing dihog yung salita mo. Kaya pag dito ka sambahan, hindi ka nag-concentrate. Concentrate ka lang sandali, maya-maya, wala na. Kaya sabi ito, consistent, tuloy-tuloy, palagi, tuloy-tuloy, diretso ang pagsamba mo sa Diyos. Pastor sabi niya. Matapos ang gawain, sabi ng pastor, 15 times ako nanginginig, napupuspon ng Holy Spirit. Meron dito, napuspos na yun. Pagkatapos napuspos, wala na, kwentuhan na. Napuspos naman siya. Hindi! Consistently. Hindi pa tapos ang gawain, hindi pa tapos ang papuri, hindi rin matapos ang pagdama mo ng presensya, mapupuspos ka ng banal na Espiritu. Hindi sa lahat ng panahon nag-strive yung Spirit sa iyo. Ngayon na puspos ka, may iba na isipan mo, storya mo, wala na yung Holy Spirit. Kaya hanggang di patapos ang gawain, wala ka pang panahon mag-relax, wala ka pang panahon mag-istoryahanay, wala ka pang panahon magdakdakan, magsismisan, kundi tapusin mo. After gawain to, siyempre, pag-uwi mo sabay mo, bahala ka. Istoryahin yung mga manok mo doon, istoryahin yung mga pato mo doon, istoryahin yung mga butiki doon ka na. Wala ka naman sa sulod ng simbahan. Pero dito hambang diti ko, hindi ka pa simbahan, wadi pa tapos ang iyong pagsamba. Patuloy ka pa, patuloy ka pa magsamba, magpuri sa Diyos. Consistently ang pag-render ng pagsamba sa Diyos. Worship our song, Psalms 100 verse 2. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, kabanata 100, ang talata ay 2. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Magsilapit kayo sa kanyang harapan, may pag-aawitan. Narinig nyo ba? Sa Bisaya na Anthony. Moduol sa iyang presensya uban ang mga pag-awit. Modool siyang presensya uban sa mapag-awit. Alagari ang Ginoo uban sa ang kalipay, duol kamo sa iyang atubangan uban ang pag-awit. Duol siyang atubangan uban siyang pag-awit. Amen. Kaya nagasimba ka, hindi ka umaawit, ang tanong, nagduol ka pa sa harapan ng Diyos? Muna yung ni Pablo, present in the body, absent in the spirit. Presente mong lawas dito. Present the body ka in the church. Lawas mo presente. Pero sabi, absent in the spirit. Absent in the spirit. Gano'n man? Absent in the spirit, layo kayo mong nahuna sa Ginoo. Absent in the spirit, you are far better away from the Lord. Far better. Napakalayo mo sa Diyos. Sabi sa Biblia, lumapit ka sa Diyos kasama sa harapan niyang pag-aawitan. If you hear in the church, and purpose natin dito sumamba, dito ka pang Miyerkules, dito ka Biyernes, Domingo, sambahin, awitan mo sa harapan, umawit ka sa harapan ng Diyos. Minsan, samba natin, Sunday lang. Tapos pagdating mo dito, imbis mag-focus ka ng buong Sunday, purihin mo ang Diyos, awitan mo siya, madawisin siya, so sagoy-hagoy lang mong pagsamba dire. Kulang ka na gani. May sana kung pagsamba mo kumplito, Merkulis dito ka, Biyernes dito ka, Sunday dito ka, kulang. Sunday ka lang magsamba, kulangan mo pa yung pagpupuri mo, di malaking nagkakasala ka, Diyos. Marami pa rin kang pagkukulang. Shortcomings ang tawag, shortcomings. Dapat linggo ka lang sumamba, pag dito ka, buong sinseridad. Buong pagpatuloy. Serve the Lord. Alagari ang Diyos with gladness, may kagalakan, at lumapit ka sa kanyang presensya, sa iyang harapan ng may pag-awit. Awitan mo ang Diyos.
Hindi ka malo sa wordings, haming-haming ka na lang. Ano yon? Anong kinanta ko? Ano yon? Anong kinanta ko? Hindi nyo alam? Sobra pa bang kaswamang. I live for Jesus yun. I live for Jesus day after day. Alam niyo ba yung meaning niyan? Isa-isahin ko. I live for Jesus day after day. Anong dugtong? Anong dugtong? Ha? Hindi nyo alam dugtong? Pati I live for Jesus, yung bisado? Tingnan mo. Baan nyo pala mag-awit, hindi nyo kabisado. I live for Jesus day after day. And the sweet Holy Spirit. Anong dugtong? I live for Jesus day after day. I live for Jesus, O come what may. Oh, come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Sabi ako mabuhay kay Kristo araw-araw. Bisa kahit ano pang dumating sa akin. What come what may. Kahit anong pang dumating sa akin buhay ng mga pagsubok. Still, ako'y mabuhay kay Kristo araw-araw. Ang kanyang banal na espiritu ay sumasa akin. Amen? I live for Jesus day after day. Thy sweet holy presence is come to me. Ha? Will I obey? Ang Holy Spirit niya akong sundin. I live for Jesus day after day. O come what may. Kahit ano pang dumating sa buhay ko. Basta ako mabuhay kay Kristo araw-araw. Sundin kong kanyang banal na espiritu. Ako mabuhay Kristo araw-araw. Hindi yung isang araw lang, linggo lang. Araw-araw Mabuhay kay Kristo araw-araw, sumunod ka sa Kanya, sundin mo ang Espiritu. Di araw-araw, linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Walang pahinga. Sunod naman, bilangin naman natin, Lunes, Martes. Kaya sabi, consistently, walang pahulay, walang pahinga. Mamuhay ka palagi kay Kristo araw-araw. Pagka Miyerkules, sambahin mo siya. Huwebes, sa bahay mo naman, puri ka naman doon. Mamuhay ka naman kay Kristo araw-araw. Pagka Biyernes, sambahan ka naman. Sambahin mo naman Diyos. Sabado, doon ka naman sa inyo. Mamuhay ka pa rin kay Kristo araw-araw. Pag Sunday, dito ka. Lalo pag Sunday, buong pursa mo, with all energy and intensity, purihin mo ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Kung maintindihan natin sa salita ng Diyos, napakasarap. Sunod, number 5, worship in spirit and in truth. Bakit nandito tayo? Dahil sinasamba natin ang Diyos sa espiritu o katotohanan. Amen ba? Wala tayong nakikita ng mga litrato, wala tayong nakikita mga imaheng dito. Dahil bakit? Nandito tayo, sinasamba natin ang Diyos sa espiritu o katotohanan. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. And the time will come that sa tang lugar na to, sambay ng Diyos sa espiritu katotohanan. At ito ng oras. This is a time na sinasamba na natin ang Diyos sa espiritu o katotohanan. Mamin ba? Kaya pag dito ka, talagang sambahin mo sa may espiritu katotohanan. Ganyan nakasulat sa Bible yan John chapter 4 verse 23 up to 24. The time will come, sa lugar na to, ang tanan ng mga tao, sasamba sa Diyos sa espiritu o kamaturan. At ito ng takang oras nga sinasamba na natin ang Diyos sa espiritu o katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So number 6, worship with our life. Sambahin natin ang Diyos sa ating buong buhay. Romans 12:1. Yan ang sabi yan, Romans 12:1. Nga tayo mga believer tayo sa ating mahal na Panginoon, so we sacrifice our lives daily for His purposes and plans, not our own selfish motives. We are taking up our cross every day and trusting in the Lord and lead us in the right direction. Our continual sacrifice is an offering of worship to Him out of gratefulness for the things He has done for us.
I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. Bodies, present your bodies. Pag dito tayo, buong katawan natin buhay. Ginapresenta natin sa Diyos. Living, sa buhay nga sakripisyo. Holy, banal, acceptable, katanggap-tanggap sa Diyos. Which is your reasonable service. Kung sa Bisaya ba, kay mo ning atong espirituhanon nga pagsimba. Amen ba? Mo na itong spiritual pagsimba, nga i-present mo. As believers in the Lord Jesus Christ, we sacrifice our lives daily for its purposes and plans, not our own selfish motives. Hindi po ating dalo nga motibo. We are taking up our cross every day and trusting in the Lord to lead us in the right direction. We trust the Lord, i-guide niya tayo sa tamang direksyon sa buhay. Our continual sacrifice, patuloy nga sakripisyo, is an offerings of worship. Sa palagi ting continual nga sakripisyo, pagsamba sa Diyos, ito po isang halad, offerings of worship to Him out of gratefulness of the things He has done. Gawas sa ating pagpasalamat sa Kanya. Sa lahat ng bagay na ginawa sa ating buhay, lahat tayo nakatanggap ng mabuting bagay sa Diyos. So our continual sacrifice is an offerings of worship to Him out of gratefulness. Magitan galing sa ating puso, utang ang loob, pagpasalamat sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating buhay. Worship with our life. Amen ba? Katapusan na lang. Worship with reverence and awe. Pakibasa yan. Hebrews 12:28. Anong ibig sabihin? Worship with all reverence and awe. Praise the Lord. Sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 12, ang talata ay 28. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Nakatanggap tayo ng kahariang hindi magagalaw. At magkaroon tayo ng biyayang pamagitan ng tuloy. Nito ay makapaghandog tayong may paggalang. Anong paggalang? Yun ang reverence. At katakutan, reverence and godly fear ng paglilingkod sa Diyos, na kalugod sa Diyos. Ipakita, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Nakatanggap tayo ng kaharian, hindi matarog. Amen ba? Kasamagitan ng grasya ito, makapaglingkod tayo sa Diyos, nga katanggap-tanggap, nga mayroong buong pagrespeto at mayroong Diyos nga takot. Kaya pag dito ka sa loob ng sambahan, nakatanggap tayo ng kaharian na hindi magalaw. That the kingdom that cannot be moved. Binigyan tayo ng grasya, by grace. Kaya sa aglingkuran ta ang Diyos with all reverence and godly fear. Buong takot, buong pagrespeto nga may panginginig. Yan ang gusto ng Diyos. Pag dito ka loob sambahan, buong pagrespeto, buong takot, ipakita mo sa Diyos nga sinasamba mo siya. Buong pag-concentrate, buong pagrespeto, buong paggalang, at buong takot sa Diyos. With all reverence and godly fear. Buong takot, buong respeto sa Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon. Worshiping God is not to be taken lightly or presumptuously. Ang pagsamba sa Diyos, hindi po parang ginawa natin ito na parang simple lang. Or presumptuously, pagpapalalo, alam palalo, presumptuously, pagkahinambog. Kaya ang Diyos banal, the Lord is holy, majestic and powerful. Banal, makapangyarihan, halangdon at makapangyarihan.
We worship Him in the manner that He is worthy. There is spiritual awareness of God's presence in those who accepted Jesus Christ as Lord. Pagsamba sa Diyos, dapat ipakita natin yung manner, ugali natin, nga tayong karapat dapat nga magkaroon tayo ng spiritual awareness sa Diyos, sa presensya niya. Lahat tayong tumanggap sa ating Panginoon. Ang resulta, nga we are careful to respond the Lord's in peace during times of worship. Be careful, mag-ingat po tayo na sumunod sa Diyos, nga may kapayapaan, tahimik sa oras sa pagsamba, so that all attention is directed toward Him. Upang lahat nating atensyon diretso sa Diyos, hindi po para sa ating sarili. Kaya pag dito ka sambahan, kalimutan mong sarili mo. Forget yourself if you are here. Not yourself, but so that all attention is directed towards Him and not ourselves. Because God is a consuming fire. Ang Diyos sa mag-autot niya kalayo, mami na mahal. With all reverence and godly fear. Mami na mahal, maginawa natin ito, matutuwa ang Diyos. Malipay ang ginawa. Ang ating pagsamba, mag-abot sa tlanan at langit. Buhusan tayo ng magmapalang grasya. Presensya niya. Beses ako ay natarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang ang sakit sa iyong kaloob, pagsubay sa mga utos mo. Ngunit tanda ko mo, katawan, lagi mong inihintay. Na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ang puso ko ito, walang maitatag. Walang may tatagong puso ko. Alam mo lahat, Alam mo lahat, pati laman ng isip ko. laman ng isip mo. Ngunit hindi ka na Kahit hindi ka nagbabago. Ako'y yung ina ko. Ako'y iyong Ako ngayong tulugan mo. Ako'y panghawakan mo. Maraming beses ako nadapa. Sa pagtakbo papalayo sa'yo. May lumalayo sa iyo. Hindi mabilang ang sakit. Hindi mabilang sakit ng kalooban. Sa pagsuway ko sa utos mo. Kung tanda ka magpatawad, lagi mong lagi mo hinihintay na ako ay bumalik. ako'y bumalik at tumawag sa'yo. Minsan hindi man lang pagbuhabang masalamat. Lahat ng bagay ay laging pinaghihirapan. Maligkamot! Hindi binibigyang pansin. Biyali ka lang Hallelujah! sa akin. Ako'y bulag-bulagan. Hallelujah! Ika'y pinahihirapan. Hello, may beses Ako'y nadarapa. Ako'y patakbo palayo sa iyo. Hindi mabilang ang sakit Hindi mabilang ang sakit sa iyong kalooban. Magsuway sa mga utos mo. Ngunit Ngunit ka mapagpatawad. Lagi mo hinihintay. ako'y bumalik. Hallelujah! Sige ka
Nagabutis yung pusong nagpapagmahal. Nagmamahal. Huwag mo Diyos ako Huwag mo, Diyos, akong bitawan. Huwag na huwag mo rin Huwag na huwag mo akong iwanan. Huwag na kupatunayan ang puso kong magkasalanan. Pero may beses ako Marami sa kulang na naman. Nagpapalayo sa iyo. Hindi ba bilang ang sakit sa iyong kalooban? Pagsiway sa mga oras ko, ulit na naman matawag. Lagi mong hinihingi. Salamat, Lord. Ako'y Salamat, bumalik Lord. at tumaw sa Salamat iyong sa pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat sa pagpatawad mo sa amin. Maraming salamat sa pagturo mo sa amin. Maraming magpapagdapan sa iyo. Sumamba sa iyo. Napagabain mo, Lord. Sa iyong kaloob, pagsuway sa mga utos mo, ulit na magpatawad. Lagi mong hinihingi. Ako'y bumalik. Ako'y bumalik. Ako'y bumalik at tumawag sa iyong Jesus. Salamat sa mga salita mo, Lord. Nagtuturo sa amin, Lord. Kung gaano ka-importante sa amin namang palataya ang pagsamba sa iyo. Ayaw mo nang hindi sincero nga pagsamba. Gusto mo og taos puso nga pagsamba. Buong lakas. Patuloy. Madamang presensya. Hallelujah. Mami na mahal, habang kamu nga makaisunan, habang nadaman yung presensya, patuloy mo diya magsumamo sa Diyos. Hingin ang kapatawaran sa Diyos. Panglalo niyo papatuloy madama ang presensya ng Panginoon. Aking patanggapin natin mahal nga bisita. Itaas yung kamot niyo, ibayaw. Ibayaw. Sabat ka mo sa kong pangamuyo. May upat ka reglamentong kalawasan, pagtuo, panginulsol, pagtulo, bautismo sa tubig sa ngalan niya, pangupat, bautismo sa balang espiritu. Ngayon, ang iyong himuon, pagdawat at pagtuo, panginulsol, bayaw kamot, ipiyong mata, sabat ka mo sa ako'y nasingkasing. Kapag dawat, isulti niyo, amahan ko sa langit. Litukan niyo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Isus, Ginoo, salamat. Si mong kaayo, kanako at gugma, Ginisus. Pasailuwa ako. Sa tanang ko nabuhat sala, sugad ako bata pa. Nantun kining orasa, Ginisus. Gidawat ko ikaw, nga personal nga mangluluwas. Dios, og hari sa akong kinabuhi. Luwasaw Ginoo, pati mo kong banay. Sa ngalan ni Jesus, ang bidawat. Amen. Opo, Panginoon, salamat sa magalag na to. Bidawat kini pa sa luwas la kaluwi sila. Ila pa dahil mga lagad kanimo Ginoo. Muning sinungtanan sila relasyon kanimo. Doon sila magkamit ng kaligtasan. Dalangin man na pastor sa pangalan ni Jesus. Amen. Mami na mahal, manalangin tayo. Sa lahat natin mga pangailangan, mga problema, isulti natin sa Diyos. Di malikayan tayo nagkukulang, nagkakasala. Di wala namang himpit perfecto. Masipya tayo mag-asala. Mo gani may pulong sa Diyos at may nagatudlo. Matuluan tayo, maging tagus kita siya tubagan. Nung padayong kita magapagpangayo, patawad. Maginulsul kita isuon.
Ama na mo sa langit, Diyos yung malas na. So, nagpagampo namin mga pastor. Kaya yung prophet, Lord. Sa iluwa kami. Mag-imit ako sa tubangan, Lord. Amoy dinudulog siyang tronong biyaya sa kalangitan. Ang aming mga problema. Ang aming mga balatian. Ang tanan daming mga kawadon kapito sa mong kinabuhi. Ang spiritual nga kinabuhi nga maging mapalapit kanimo. Masunod namin mong kalooban. Tabangi kami, mga panayon kami, pangalagad kanimo. Sambahon ka na mo kanunay. Kung tibok na ang pamilya ang banay, tulungan mo kami, balik yung mga nawala sa imo. Ikaw lamang Diyos ka manaw lagalagaran sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Pandong ka mo sa ulo nyo, tanang kita mag-review with all power and authority. Babang kapangyarihan mo sa milangit na Lord, papalain mo kami lahat sa oras na to. Panginoon, sa nagalangin, mala pastor, hallelujah. And time prophet, I by the prophet, balungay. Di mo implement the sickness and disease, cast out from the chin, the might of this, be healed, that time, mo spread panitibirity, bless the chin, heal the sickness of my family, my God. In Jesus' name, amen po sa Lord, hallelujah. Palakpakan natin, Diyos, mga bayaw kamot, manindugtan. O niya po, nakikita yung bautismo. May robe man kita nga dala, robe, baptismal robe, isuloob yun na. Para o kaso na may mag-assessment sa inyo diya. Para uli mo simulay, kumplito yung kaluwasan. Ayaw na paglipasan yung oras kay wala ta masayaw sa kinabuhi. Karoon na ang oras kaluwasan, oras pagdawat. Alagaran yung Diyos dayon. Ha? Yeah. Ipo, maglukso kita. Lukso, bayo ka mo, tulo ka bises, kusog ang pagsinggit. Hallelujah po sa Lord! Hallelujah po sa Lord! Hallelujah po sa Lord! Amen po sa Lord. Mahal, balik sa lingkuran ng kadyot. Huwa ta sa atong special offering. Diyan pagkatapos sana yung birthday po sa ating mga pastor, yung inyong mga cast gift, birthday para sa ating mga pastor, ibigay nyo na po, mga minamahal. Kaya para palanginan ko mo sa ating mga pastor, beloved Mr. James Salvida. Daw sa next Sunday po ay Father's Day na po. Mag-celebrate tayo ng Father's Day sa lahat ng mga ama. Amen. Father's Day po. May practice mamaya ang beloved choral and mimers after gawain para sa ating mag-celebrate ng ating Father's Day at saka sa birthday ng mga pastor. Sige po. Masama akong iyan po mo natin ng special offering siguro. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mag-isulin na sawa, magbigay ng mga special offering. Dan binisyon ni kamot, ito balik magalimbos kanila. Pagin po sa birthday, magbigay ng regalo, mga cast gift sa mga pastor, beloved Mr. James. Malangin yung mag-isulan. That they really financially, spiritually, Lord. Their business and their job, Lord. In Jesus' name, amen. Come, let us offer this sacrifice of praise. Come, let us offer this sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer the sacrifices. Come and offer praise unto the Lord. Regalo na po, cast gift sa mga pastor. Come, let us offer this sacrifice of praise. Come, let us offer
Amen. God bless you po ito, beloved girl. Manindong tatana, may sungon ko sa itong closing prayer. After this, mayroon tayong paglihan sa may mga sakit at ang lingkuran ng tabangan tayo. Agin sa baksis, ang ating mga pledges, puting abags ay 5 pius pataas at ang pula ay sa yuta natin po yun. Mga minimal para palanginan tayo. Brother Alan Magallanes, kaya hindi lang ipagprimo ang ating closing prayer. Ayaw mag-absent po, mga minamahal, Wednesday, Friday, para palanginan kita ng ating Panginoon. Maning kamot, para masamba nato ang Ginoo. Praise the Lord. Manalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah. Dakila mga pangihama. Mahal na Panginoon, muli kami pasalamat, mahal na Panginoon, sa aming natapos sa pagsimba sa iyong dakilang pangalan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, mahal na Panginoon, sa iyong matamis na presensya mula pa sa umpisa, mahal na Panginoon, sa MC, sa Jupol, sa Suli, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patutuo, sa lahat ng awitan ng mga choirs, mahal na Panginoon, sa kanilang tapat, pagbigyan na silang kahit saan labo, pero higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita, mahal na Panginoon, nagpaalaala sa amin, mahal na Panginoon, sa unang dalangin sa aming mahal na pastor, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming paghawakan, proteksyonan mga hanggang sa iyong pagbabalik. Ito nga among salamat talaga sa iyo, pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Maglamanaway kita. We love in the Lord. Our dearly shall love you more. Yes, I love you with